Hi mga mi! Welcome to your K-Drama Review. So eto, katatapos ko lang nito, tong Atypical Family na to, at grabe! Madali nyo lang tong matatapos, 12 episodes lang to na talagang episode turner siya para sa akin. Siguro sa tagal ko rin hindi nakapanood ng medyo magical. Kasi 'di ba recently parang ang pinanonood ko yung mga medyo law-based, medical-based, ganyan. So eto, tong Atypical Family, may halo siyang magic. Pero family-oriented K-drama din siya. Tapos, kung gusto nyo rin na may konting time travel, eto siya. Kasi ito yung family. Itong nasa taas, sila yung family. Aside dun kay ate girl, na naka-block dito sa taas. Except sa kanya, hindi pa kasi siya part ng family, bago sa start ng episode. Spoiler naman na, no? So, yun. Future, eto si kuya dito. Ayan, yung kuya dito, yung main lead. Kaya niyang bumalik sa past. Si ate girl, kaya niyang lumipad. Then, ito din si sir. Wala din siyang power. So, ayun. And ito nung nasa baba, ito yung anak nila. Si Bokina. May power din siya. So, abangan nyo na lang kung ano. So, for me, this is 10 out of 10. Siguro dahil na-excite ako na may magical, ganyan-ganyan. And, yun nga, ang bilis lang niya. At yung ending niya, yun na yun. Kasi, di mag-ending na last episode. Tapos, hala, 9 minutes na lang. Ang dami pang hindi nangyayari. Ganun. Ganun, ate. Paano isi-6 ka 9 minutes yun? Tapos, yung ending. Okay. So, yun yung ending. Ganun. So, kung gusto nyo rin itong mga magical na ganyan, may time travel, family-oriented K-drama, Atypical Family is a must. So, yun lang. I really hope panoorin nyo rin. 10 out of 10. Promise. Thank you!